3.62. Control C, dalhin sa row ng product. Yung sa orange, Control C, and then Control V. At ang huli, yung satisfaction, Control C, Control V as in victory ha, not boy, but in victory. The very reason na ilagay ko lamang siya sa isang rows, halimbawa, ito dahil pag-compute na, pag-process natin mamaya, pagka hindi ko ito ginawa, iisa-isahin natin, hindi siya kakayanin ng dahil we will only select the three predictor into as one variable. Kaya nararapat lang siya na ilalagay natin siya sa makakatabi-tabi sila. Okay. So, nagawa na po ba yun? Natapos na? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Kung natapos na ngayon, dako tayo sa taas natin ng ng mga command, ng file, home, then pakiclick nga yung data. Sa taas, tabi ng formulas at saka ng review. Na-click nyo yung data? Yes, sir. Okay. On the right side of the screen ng ating Excel, can you see there do sa data analysis? Yes, sir. Tinuro ko na sa inyo mag-data analysis, di ba? Using SPSS ba yun, sir? No. Dito mismo sa screen natin, sa data Excel pa lang tayo, hindi pa tayo sa SPSS. Sa mismong Excel data spreadsheet lang tayo. Dito, makikita nyo itong ginagalaw ko itong aking cursor. There is a word dito ng data analysis. Yung inyong computer ba, may ganito rin? Wait lang, sir. Baka sa iba, sir, meron. Sa akin, sir, hinanap ko pa. Ang meron lang sa akin dito sa for the meantime, data validation. Pero di ko sure kung same lang, sir. Or data analysis. Parang data yata yun. Anybody, Wait, sir, meron sa inyo dito na may data analysis? Sir, wala po sa akin. Wala, Sir? it's a Lucy, meron. Data analyze. Aha? Analyze data, sir, meron sa akin. Data analysis, hindi analyze. Kasi tingnan natin kung i-click mo nga yun. I-click mo nga yung data analyze mo. Ano lumalabas? May submenong lalabas dyan. Gemini. Validation. Meron? Wala. Si Cherry Lou, meron? May data analysis? Data validation. Si Miguel kasi wala. What about Princess? What about Lily? Si Lucy Sir, and wala Tucker. po. Sir, wala. So, wala. Okay. So, I assume talagang wala yan. Okay? Dahil that data analysis class, naka-embed yan sa ating system. Pero, natutulog yan. So, kinakailangan natin siyang igisingin or i-pull out natin siyang palabasin para magamit natin siya. Okay? Now, this is how are we going to reactivate or deactivate natin itong data analysis system na to ng spreadsheet. Everybody go to the file menu. File menu. Then, lalabas dito yung home, new, open, correct? Sa left side. May nakikita kayo dyan na option. On the left side of after you click the file menu, can you see the word option there o wala? Yes po, sir. Meron po. Yung Dito iba, pag wala. wala, i-click nyo yung more. Pagka-click, pag mayroong option, i-click na po ninyo yung option. Saan? Na-click na ito? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Pagka-click, may lalabas na siya ng sub-menu yung general.
On the left side, meron tayong formula, data, proofing, tsaka yung hanggang sa dulo yung may add-in at saka trust center. Tama? On the right side, wala kayong problema sa right side. Dito lang tayo sa my left side. Pakiclick yung add-ins. Pakiclick ang add-ins. Pagka-click natin ng add-ins, may lalabas na naman ulit sa belows. Then on the right side ng add-ins, meron dito yung add-ins. Hanapin nga dito yung analysis toolpath. Pakiclick yung analysis toolpath. Magiging, anong kulay? Maging blue? Yes, sir. Yes, sir. Okay, naging blue siya. Kuya, may Okay. magulang ganun Please sa mag-react yung iba ha, para alam ko nakakasunod kayo. Then pakiclick natin na analysis toolpath, no other command except analysis toolpath. Hindi yung analysis toolpath DBA, Euro currency tool, hindi yun. Only the analysis toolpath. Sa baba nito, sa may manager, meron ditong Excel add-in at saka the word na go. Pakiclick yung go. Then, may lalabas naman itong add-ins available. Pakilagyan ng check mark yung analysis toolpath. Yan lang ha, wag na yung analysis toolpath DBA, wag na yung euro currency or solver add-ins. Only lagyan ng check mark yung analysis toolpath. Okay? Then, i-okay ito ngayon. To assure na nag-successful tayo na nagpalabas natin o ni-activate natin yung data analysis, will you click now the data? Sir, okay na. Meron na sa akin, sir. Meron na? Meron na din po sa akin, sir. Si Princess, si Miguel meron. What about kay Lily? What about kay Chaluce? Alright. I need your answer, class. I am making a survey para alam kung gagawin ko. What happened Wala if po. you were not successful? Wala Wala pong laptop, sir. Yan na sinasabi ko ha. But anyway, sige. So, sino pang walang laptop? Si Baliari, meron? Meron, sir, kaso lalate po ako, hindi ko po nasundan po yung naumpisahan niya po. Okay. Sige, buksan mo yung ano mo ngayon, yung Excel na assignment mo sa akin. Paki-open mo yung assignment mo. Nagawa? Wait po, sir. Cherry Lou, na-open mo na? Opo, sir. Okay. Go to the file menu. File. Then, hanapin mo yung sa left side yung option. May nakikita kang option dyan? Wait lang po. Sa left side, may option. Kaya more, bago pag-click mo ng more, may option yan. Wait lang po, sir. Kasi dito po ako naka-online sa laptop, naka-join po. Tapos dito rin po ako Right, go ahead, take your time. I would rather wait than natapos ko siya na-discuss tapos wala ka rin naintindihan. Sir, after kay Cherry Lou, sir, I have questions, sir, regarding our discussion ngayon, sir. After ni Cherry Lou, sir. Sige na, habang ginagawa na niya, you may Sige. proceed to ask your question. Sir, ang question lang po, hindi lang po sa akin, namin,
randomize po ba yung gagawin namin itong ano sir sa Excel? Like mag-i-invento kami, ganun sir? Di ba nag-invento na nga kayo ng anong yung data ninyo, di ba? Sabi ko mag-provide kayo ng dami data yan. Ang mahalaga lang dito, nag-provide kayo ng data tapos ipaprocess natin. So yung tinuturo ko sa inyo yung principle para kung dumating kayo doon sa actual research ninyo, you know what to do. Because you will only apply the principle I taught you today. Naintindihan? Yes sir. We got the point sir. So, Hindi. while we use this Excel sir, but yung question sir, Gusto ko can we proceed sir na ano, mag-type na kayo sa Excel sir ng random? Hindi kasi kami nag-start sir, to be honest sir. Ibig sabihin, kanina pinapakompute ko yung weighted mean. Wala kayong nagawa doon? Sir, meron naman, nasusundan namin yung formula sir, but Pero paano mo na-compute yung mean kung walang data yon? sir, meron Diba? naman. Yes sir, ang lumabas na sir, siyempre blank yung sa akin sir. Ang lumabas, zero sir. Sige na, while we are waiting for Cherry Lou, ano sa ito, paspasan, o kaya gamitin nyo itong ginawa ko. Copy na ninyo itong pinadala ko sa inyo sa, makukopya nyo ba? Makukopya nyo ba ito? So, pag pinorward nyo sa GC sir, yun na lang open namin sir. Kasi yung sige. sinend nyo dati sir, kasi blank kasi Sige, yun, sir. sige. Mag-stop sharing ako at ipadala ko sa inyo yung ano ha, sa GC natin yung ano, Okay sir, yung thank you sir, aking thank you. ginawa. Para tapos, ano na lang, ang iba palitan na lang para hindi parehas na parehas, okay? Sir Jesse. Yes po, sir. Ay, Sige po, sir. Thank you po. Ano po? Sir Jesse, kasi wala akong Microsoft Excel. Ang ginagamit ko sir ngayon is yung sa Google Docs Excel po. Google Doc Excel. Opo. Ay, hindi ko masasagot yung question mo yan, ano? Kaya nga sir, Paano? Paano ba yan? Hindi pa naman ako ganyang ka-expert sa ganyang siya. Ayan. Did I share, doon sa GC natin, share ko na itong aking sample na ginawa. Okay? Para makakaroon tayo ng hindi uniform na result. Okay? Kasi, mamaya gusto kong ipapasubmit ko sa inyo ito as your individual output. Okay? Ayaw ko kasi magkaroon tayo ng prototype. Pag sabi ko, Kuya mag-submit Mike! kayo, maski walang ginawa, nakasubmit dahil prototype yung common yung ginawa natin, ano. So gusto Sir, ko kanya-kanya. ay sorry. Sige sir, sorry. Gumagawa pa ako ng sarili ko sir, okay lang? Habang Mas nag-updates kasi. Okay Hindi, sir, thank you sir. Kung ito pwede naman to, kailan palitan mo yung iba. Yung Yes, sir, yes, sir. gawin mo Copy, ng sir. 1, yung 3, gawin mo. Bahala kayo, basta meron na tayo na simula dito ng ano. Tama nga, sign off. Kapag magka-create ako nito. Katignan mo, Miguel, pag naglagay ka ng data dyan, kung nagawan mo ng weighted din sa baba, mo walang lumalabas kundi 0, maglalabas na dyan. Mag-automatic computation na siya. Yes sir, yes sir. Copy sir, thank you sir, thank you. Okay. Sino na kanina yung ano? Si Pai? Ay, hindi ka rin nga pala makapagpa dahil nasa Google ka, di ba? Tama ba yan? Si Cherry? Si Cherry ba yan? Hello? Sir, meron po siyang Excel yan, sir. May Excel siya. Okay. Pero nababas na yung data analysis mo? Opo, sir. Okay. Sige. Hahabol ka na din na Miguel, ha? Itong first na gagawin nating activity, pagsusunod-sunurin ko yung ANOVA, Single Analysis of Variance, ang t-test na assuming equal variance at unassuming unequal variance, at saka Pearson. So yung apat na yon. Okay? Now, unahin ko muna itong ano. 960. Everybody click data. Ano yun? Then, 960. i-click yung data analysis. Dito sa data analysis, lalabas dito yung different statistical tool na kaya niyang tulungan kayong i-compute.
dito may ANOVA single factor, Expired. two-factor with replication, ANOVA two-factor without replication, correlation, at yung Pearson na tinatalakay ko sa inyo, pwedeng Pearson o pwedeng Spearman, covariant, descriptive stat. 100 pesos. Meron din tayong F-test, to sample covariant. Meron tayong T-test, pair to sample coding, and many others. Okay? Maraming gamit itong analysis data, analysis Anong pera, Kuya Mike? Unahin ko dito class sa scroll natin sa taas, itong ANOVA single factor. Pakiclick ito. Ang ibig sabihin po ng ANOVA single factor, remember ito yung, what is the other term for ANOVA? What Analysis letter? of variance, sir. ANOVA is analysis, as a full word ito, analysis of variance is ANOVA. Pero what letter that represent the ANOVA? What letter? Kasi meron tayong T-test, may Z-test, may H-test, may U-test. What letter that represent the ANOVA? That is F-test. Okay? F-test yung ating, pag sinabi natin ANOVA, F-test yun. Sa F-test, we can compute the difference between two or more variables. So take note ha, ang T-test, exclusively dalawa lang, hindi pwedeng lalagpas. Pero ang ANOVA, mag-i-start tayo sa dalawa o higit pang variables na pwede niyang kahit 10, 20, basta more than 2. Tama? So, yung ginawa natin, pinagawa ko sa inyo kanina na mapansin ninyo na kinumpute natin yung weighted mean ng price, product, service, at saka ng satisfaction. Ilang variables ito? Apat, sir. Apat. Pero yung customer satisfaction, hindi siya predictors ng satisfaction yun, ha? Kundi tatlo lang talaga. Pero, sige, mamaya na lang. Sige, assuming na instead of satisfaction, ano pa naiisip ninyong ano? Naiisip niyo, wag na, kasi kailangan ko pala yung satisfaction mamaya. At least tatlo na lang ito, ha? So, pag-click yung ANOVA single factor, mag-blue yan. Okay? Then, i-okay ito ngayon. Pagka-okay nyo ito ngayon, yan. Tama ba doon sa ating, lobas yung natin ng ANOVA single factor natin dito na may input range, tapos may yung siyang group by na column at saka rows. Dahil ang natin ay nasa rows tayo, kasi gagamitin natin itong ilipat natin hindi siya column, kundi row. Pakiclick nga yung label in first column, lagyan ng check mark yun. Ibig sabihin, pag yung part na yan, ipaprocess ng Excel spreadsheet kapag meron siyang nakitang qualitative variable. Halimbawa, katulad yung price, product, services, satisfaction, yung mga word na yan, qualitative variables yan. Kaya, dapat lagyan natin siya lagyan ng check mark yung labels in the first column. Okay. Ito ngayon, yung cursor natin, dalhin natin dito sa tapat ng input range. Tapat ng input range. Then, punta kayo doon sa baba, doon sa nilipat natin nakikita nyo class itong sa cursor na iniikot-ikot ko. Nakita nyo sa ating screen. Can you see it, class? Yes po, sir. Okay. Mula doon sa price hanggang services, drag the mouse to the right, then release the mouse. Magre-register siya dito sa akin $D
$57 as to $1 to $59. Ay, one pala, ay pala yun, ay. Nagawa? So, nag-register siya doon sa input range. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Pero tapos ngayon, sa baba nito may column, may rows. Dahil rows yung ating yung ating highlight, kaya dapat yung ang piliin ay rows. Pero pagka ang i-click natin pababa, patayo, ang i-click natin column. So wag kayong malilito doon na. Ulitin ko, pagka nag-downward tayo, upward, column yon. Pero pag nag-sideward tayo, either left or to the right, that is row ang ating pipiliin. Okay? Then, dito sa output option, ang ibig sabihin po ng output option, dito ipapakita sa spreadsheet yung computed value, yung na-process na data, dito niya ipapakita, yan yung ikakopy mo at mamaya pwede mo na siyang i-print. Okay, pero sakaan mo na yung print, ito muna process lang muna tayo, okay? Ang activated dito ay new worksheet fly, tama po ba? Ang naka-highlight, naka-blue na bilog sa baba ng output option, new worksheet fly, tama? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Mapapansin niyo sa tapat ng output range, yung shade, naka-shade siya, di po ba? Tapos yung new worksheet fly, yun ang naka-open. Tama? Opo, sir. Ang gagawin natin, ilipat natin yung new worksheet fly dito sa output range. Yan, i-click natin sa output. Kaya mapapansin nyo ngayon, yung tapat ng output range, kanina naka-shaded siya, siya yung naka-open ngayon. At kanina yung sa new worksheet fly na naka-open, siya yung nakasara ngayon. Okay? Then, i-click itong cursor natin sa tapat ng output range. Mag-blink dyan yung ating cursor. Tama? Yes, sir. Sir, mag-off yung sa namin Zoom. Vincent, sir. Yan, si Vincent. Dala po ang... Ay, okay, sige. Sige nga, paki-message mo nga siya. Ano pa lang kayo, kaya I need to wait 3 more participants before I'll continue.
binak? Account creation has been blocked. Bakit? Ito. Ewan ko. Sira ulo to nga naman. Nakakainis. Okay, di mo na, okay? Now, sana ko tumigil kanina. Dito tayo sa my output range, di ba? Nag-blink yung ating cursor dito sa naka-open na tapat ng output range. What you will do is, lalabas kayo, punta kayo sa spreadsheet, mamili kayo ng isang blank cell sa baba or sa right side ng ating spreadsheet. Ako ang pinili ko ay $O, $57. Ibig sabihin, yung cell sa intersection ng column O at saka ng row 57. Kayo, na ano nagawa nyo? Hello? Yes sir, nagawa sir. Okay. Kung nagawa na, nakapili na kayo ng isang blank cell, now ready now for us to okay ngayon. Medyo maliliit itong aking nagawang pa natin. Merong, diyan lumabas yung single factor, di ba? Tama? Yes sir. Okay. Sige nga, at this point of time, i-highlight nga natin yung lahat ng data ngayon. Then Control-C, mag-open kayo ng isang Word document. Mag-open kayo ng isang Word document at doon nyo siya i-paste. Okay, parang ako, sandali muna ha, at mag-share din ako. Parang ganito. Nag-open ako ng isang Word document. Yung sa Excel kanina, inilipat ko lang siya sa Word document. Nagawa? Hello? Yes sir. Nakuha po. Pag-stop sharing ako ulit, babalik ako sa Excel natin. Para hindi ko po pala malimutan, itong natin, screenshot ka rin dito Kailangan pa ng phone number ko niya. or i-copy ito, dalhin natin doon sa Tama. Word document natin. Wala nga. Eh, Alin po yung nakaano sa ika-copy, ibang sir? account eh. Yung buong Excel natin kanina, yung buong Excel. Tag ko naman tong Google na. Parang ganito ang mangyayari. Ito, yung Excel, tapos sinundan dito noong computation. But ayaw niya. Ganyan, di ba? Ito yung raw data natin. Kasi may kanya-kanya kayong raw data, di po ba? Ayaw nga eh. Wala oh. Wala. Waiting for verification pa oh. Isa lang itong na to. Yan scan mo. Sean, price, product, and services. Okay. Lumalabas, medyo ka natin sa interpretation natin. Stop na ko sharing at babalik ako doon sa sa sample.
sa word. Tayo sa may interpretation. Alright, can you still recall on making our decision either to accept or to reject the null hypothesis? Kung babalikan natin sa sariwain natin yung lecture to nakaraan, kapag tayo po ay gagamit ng F computed value, sino natin siya i-compare? Saan natin siya i-compare? Sa F critical, sir. Very good. F, critical. What is the other term for critical? For Kalimutan ko na, sir. tabular value. Okay. Dito sa aking screen, what is the computed F value? 0.0. 0.04. And what is the relationship sa F critical, which is 3.89? Sir, mas mataas ang F critical. Mas mataas ang F critical sa F computed. So, meron tayong ruling, di po ba? Arbitrary rule. Ano sinasabi sa arbitrary rule dati? If the Ayaw ba computed niya? value is greater than the critical or fabulous, we will reject null hypothesis and accept alternative. Number 2, if kapaligtaran naman ito ha, kapaligtaran ito, if the computed value is less than the critical value tabular, what we will do with the hypothesis? We will accept the null hypothesis and reject alternative. Okay. So in this regard, what rule shall we apply? Anong rule pong i-apply natin? Kasi dito sa na lumalabas sa table natin. Is it rule Accept number the 1? null, sir. Accept the rule number 2. 2. Rule number 2. Very good, okay? At least in that regard, if we will be using the F computed versus F critical. What about if we will be using the P value? Or what is the other term for P value? Or significant value. Saan natin siya compare? Compare to what? What value are we going to compare sa p-value or significant value? 0.5, sir. The constant of 0.05. So kung ganon, ano na-compute natin ng p-value natin dito? 0.96. Greater than siya ngayon sa ano ito? Greater than siya sa 0.05. Therefore, what will be the decision? We will what? Are we going to reject or to accept the null hypothesis? Hello? Accept, sir. Accept. Okay. Tama yun ha. We will accept the null hypothesis. Bakit? Bakit natin i-accept? If the computed p-value, p-value tayo ha, is less than, is greater than 0.05 constant value, or greater, what shall we do?
we will accept hypothesis, null hypothesis, and reject alternative. Wala akong load! Pero ito ngayon, kapag the computed value is less than the computed p-value is less than the constant of 0.05. There you are. We will reject null hypothesis. So parehas lang, kahit gagamit ka dito sa ano natin isa lang ang decision natin. We will accept the null hypothesis kasi sa F, maliit sa critical. Sa p-value naman, mataas siya sa constant of 0.05. Naintindihan? Naintindihan po? Hello? Yes sir. Yes sir. Hindi na po siya sir, doon sa ruling number 2 ng p-value, hindi na po siya i-accept yung alternative. Wala na pong ganun sir. Ganun din, kapag nag-reject tayo ng null hypothesis, i-accept natin yung alternative. Okay sir. Ano kasi hindi kasama sa... Okay. Pag sinabi natin ina-accept natin, yung hypothesis mong alternative na there is significant difference, correct yun. Di ba? Pag tayo ay nagre-reject tayo na. Okay. So, naintindihan po tayo ito lahat? Naintindihan ba? Yes sir, yes sir. Okay. Mag-stop ako ng sharing at babalik ako doon sa sa Excel table natin. Ngayon naman, sige, we will apply the same principle ng ANOVA din. Halimbawa, itong price, ilan lang indicator natin? 5, di ba? Ngayon, gusto natin malaman, dito sa 5 indicator na to, saan kaya dyan ang may different? Di ba? Sino kaya dito ang may pagkakaiba sa mga pananaw? So, applicable din natin ang analysis of variance. Kanina, ginamit natin yung row. Dito kanina, nag-row tayo. Ngayon naman, gamitin natin yung column. Naintindihan? Para may apply naman natin yung column natin ngayon. Okay. Dito nga, class, palitan natin ito ngayon. Ano ba yung mga kategori natin ng price natin? Very low, low price, very low price, medium price, high price, and very high price. Yan ang pakipalitan ngayon. Will you change kung kung may pagkakaiba ba? So yung una natin, very low price, medium, high price, and very high price. Para qualitative variable siya. Then, everybody, data analysis. Kanina, ginamit natin yung data na. Kaya ngayon, sa susunod natin siyang gagamitin, naka-highlight pa uli yung single factor. Ibig sabihin, yan yung una natin ginamit. Kaya gagamitin natin siya uli, i-okay lang to ngayon. So, meron siya naka-registered na dati, di po ba? What you will do is, dalihin yung cursor dito, then backspace lang. Backspace lang po natin. Then what we will do, we will capture mula dito sa BLP
hanggang sa BHP, hanggang baba sa 50, huwag natin isasama yung mean. Okay, nakita nyo class ha? Ito, nag-highlight, wag natin isasama sa baba yung pinaka-weighted mean niya. Sir, Nagawa? kasama po yung mga letters, sir, yung very low price meron, sir. Kasama yun. Doon tayo magsisimula. Okay, sir. Taas. Napapansin nyo, naka-activate na din yung label in first column, correct? Naka-highlight na, naka-check mark na siya. Then, naka-output trace tayo. Pero, meron siyang naka-registered na output trace na sa akin or dito. Dali lang kurso dyan, i-backspace lang. Mamili ka kayo dito sa right side ng ating screen. Kanina sa baba tayo, dito naman tayo sa right side ng ating screen. Ako, $sign J, $sign 7. Kayo kung ano ang gusto nyo. Kung nakaselect na, i-okay ito ngayon. Ay, sandali. Nakalimut ako, di ba? Kanina nag-column tayo, row tayo. Ngayon mag-column ang i-ikwa natin. Ang i-select natin sa group by. Then okay. So, mapapansin nyo, nag-highlight pa siya uli yan, di ba? Naka-highlight. I-control C na kagad. Control C. Tapos punta kayo doon sa Word document na ano nyo kanina sa ano ko sa inyo. Kaya kami nawala. I-save nyo doon sa in-open natin kaninang Word document nyo. Nagawa din yung class? Next type, sa under ng table lang ng first, sir, yung, sir, nung una, sa ibaba lang yan, sir, ilalagay. Sa baba. Di ba ba tayo kanina ng row? Ngayon sa baba naman sa column naman. Okay, sir. Okay, sir. There you are. Kung titignan mo doon sa shared screen ngayon, ganun din uli. Kung doon sa 4 na variable na price, kung may difference, lumalabas wala din siyang difference. Kasi sa akin dito, yung F value niya ay 2.01, mababa siya sa F typical na 2.48. Therefore, no significant difference sa price. Pagdating sa p-value niya, 0.092, that is greater than 0.05. Okay. Now, next. Sir, question lang, sir. Go ahead. If we encounter, sir, na magkaroon ng negative or yung ruling, sir, if sa p-value man, sir, or sa f value is naging reject yung null hypothesis, sir, anong mangyari dun, sir?
Pag nagre-reject tayo ng, sandali mo na, may dalawang constant ka sinasabi, negative yung computed p-value, ay, f-value mo, kamo? Sir, hindi naman negative. Pag negative, Mas mababa lang sa 0.05 and then yung sa F value, sir, is basta yung ruling doon, sir, higher. is na-reject parehas, sir. P value and F computed value. Basta sa isang bagay, parehas lang yan. Kapag nag-reject ka sa gamit mo ang F computed versus F critical, pag nag-reject ka dito, ganoon ka din dapat sa p-value mo. Kapag yung p-value ay mas maliit sa 0.05, magre-reject ka, di ba? Pag nagre-reject tayo ng hypothesis natin, ibig sabihin, that is a very good result ito. Na kung saan nakaka-generate ka ng panibagong knowledge, nakakaroon ka ng panibagong idea or conclusion base doon sa result. Pero hindi nangangahulugan na kapag not significant ay hindi maganda ang result. Ano din yun, ha? Kasi yun lang lumalabas na characteristics ng respondents. Tandaan, pananaw kasi yung ating tinitingnan dito. Pero sabi ko, hindi pagka not significant, ay, ang pangit yata ng result ng study ko. No, that is not the answer. Yung result na yon, that is a good result. Ang sistema lang, whenever we have our research, our intention is to determine significant difference. Yun ang ating layunin. Pero kung wala tayong nakuhang significant difference, huwag kayong mabahala kasi yun ang result. Hindi mo naman siya pwedeng pikiin para mapalabasan mo magkaroon ka ng significant difference. Nagkataon, that was the characteristic of your respondent. Do I answer your question, Miguel? Yes, sir. Kala ko lang po kasi like kailangan naming i-revise or baguhin yung data. Like not data, sir. No. Ang nagpapalit lang sa crossback, ano pa lang tayo kapag may mababa sa 0.5. Doon lang tayo mag-revise. Pero pag dito na, fixed na yon. Kung compare mo lang siya, then analyze, apply the ruling. Yung arbitrary rule, i-apply natin. Okay? Yes, sir. Doon sa gagawin naming sir, ganitong activity, i-include pa ba namin yung ruling, sir, under the table? Mamaya bibigyan ko sa inyo kasi kasama yun talaga dahil gusto ko hindi lang kayo natuto ng actually computer to, di ba? Pinaprocess sa atin. Gusto ko rin kayong turuan how to analyze and interpret the data. Okay, sir. Thank you, sir. Yan yung goal ko na matuto kayong mag-construct ng paragraph in interpreting the result. Lalong-lalo na, diyan marami nakakamali whether to accept or reject the null hypothesis. Pag ginamit na nilang p-value, malaki yung p-value, 0.95. Tapos sa 0.05 yung constant, ay magre-reject siya kasi ang laki ng 0.95. Mali yun. Kasi iba ang principle ng ruling ng p-value versus constant 0.05 doon sa F computed versus F critical. Okay? Ayaw nga niya. Yes, sir. Thank you, sir. Tayo ngayon sa mag-test tayo ngayon. Data ulit, pakiclick yung ating data. Data analysis. Okay, kaya natin yung data analysis natin. Hanapin dito yung t-test
assuming equal variance. T-test, 2 sample assuming equal variances. Okay. Nagawa? Yes, sir. Yes, sir. Naka-share screen ako. Lumabas dito sa akin yung t-test to sample assuming equal variances. Dito may lumalabas na may variable 1 range, variable 2 range. Kanya. Ganun din, may label pa rin, may output option din. Okay. Dito sa ating Excel sample natin, kukuha lang ako ng 2 rows. Kasi ang t-test natin, 2 lang, di ba? I-assume natin na, sige, balikan ko pala. Magka-cancel muna ako, class. Cancel muna ako. Palitan lang dito tayo sa mamili tayo ng ibang Dito sa level of satisfaction, lagyan natin ng male, tapos female. Alamin natin kung may pagkakaiba ba ang pananaw ng babae at lalaki dito sa pagdating sa level of satisfaction halimbawa. So there you are. Home, data analysis. Napili na po ninyo? Sir, sorry, ano pong i-compare na dalawang sir? Barrel. Ay, dun sa male and female, sir? Yes, sa may level of satisfaction, palitan natin yung 1 and 2 ng male ang 1, ang 2 ang female. Yes, sir. Then, drag hanggang baba, sir. Yes. Ganon. Male muna bago drag. Huwag doon sa may weighted pin, ha? Huwag hanggang doon. Yes, sir. Ha? Ano yun? Huwag na. Hindi ko na masundan yan. Pwede man ma-review yan. Yung first variance, sir, yung variance 1, male yun, sir, ilalagay doon. Oo, tama. Okay, sir. Copy, sir. Sige, sir. Ito naman kasi itong structure na to. Bago yan? Dali lang gumawa eh. Hindi na. Ba't sa akin ayaw gumana? Lahat sa sapon ko gawa. Na-block pa. Pag di mo ginagamit nga ba-block. Couldn't find account. Kaya sign up mo. New account kasi mag-create ka. Hindi ako mag-create, sign up lang. Ba't ayaw niya? May tubig na, Kuya Mike? O, dito sa banda. Nagdumi lang, ma. Sir, pinindot niyo pa po ba yung labels? Tama, pindutin nyo yung label. Kasi bagong yan eh. Dito.
Tumaas siya. Lagyan na, i-click natin labels, tapos output Ano rates. yung email mo? Mabili tayo ng bakanting lugar ngayon. Ilang araw yung Daily trial? blank sheet. Pwede tayong kumuha. Then, i-okay ito ngayon. Okay? Napansin ninyo, nag-process yung data, di ba? T-test to sample assuming equal variances. Correct? Tama? Yes, sir. Yes, sir. And i-control C ito uli, dalhin doon sa Word document natin pinagagawa ko sa inyo. Dalhin doon uli. Kasi lahat ng ginagawa natin ngayon, ko na para yan ang magiging proof of our activity today. Oh, ganyan. Bakit ganun? Account creation has been blocked. Unusual activity? Kung basta kaya yung iba nakakasunod kaya sila, hindi nagre-react walang sumasagot. Okay. T-test ito Class, ito ngayon ang t-test natin. Okay. Dito sa aking screen ngayon, i-highlight ko nga siya ito. Tandaan, ang t-test natin, dalawang variable lang. Ito, between male and female. Correct? Between male and female. Ngayon, ang kanyang t-stat value ay ito. I-red mark ko siya, 1.66. 1.66. Pero ang kanyang t-critical ay 1. Mahal. Trial lang, kuya May. Gusto mo. 1.660. Ano? Tama? Ngayon, kung titignan natin itong result na ito, gamitin natin uli yung tinuro ko sa inyong ruling sa t-test. Ano ang magiging decision nyo ngayon? Sir, critical one. Ano ang malaki? Ang t-stat o ang t-critical? Yung T-stat, sir. So, reject yan, sir. Yeah, very good. Mas malaki. Pero 1.66, 1.66, kaya lang yung sa t-stat 2, di ba? Ngayon, kung titignan mo yung sumusunod na value niya, 9, magiging 3 halos yun. Kung rin, ano natin siya ito, ang tawag ito, ang tawag John Miguel, pag tayo magko-convert ng so the highest po yung natin. I-convert. Ship, sir? Ano ba yung word, sir? There's no significant. Charot. Napugit na libutan ko na. Kasi dito, 1.66. Yung 5.05, yung 0 pwede maging 1. Tama? So, 1.661. Pero itong isa, 1.663. Malaki pa din talaga ang t-stat. Naintindihan natin? Yes, sir. Yes, sir. Naintindihan ito? Ah, Okay. Bibigyan ko kayo ng another example uli. Data analysis uli. The same sample assuming equal value tayo. Ito, bibigyan ko lang kayo ngayon ito ng yung possibility of the value will be in the negative form. I-okay ito ngayon. Then,
yung variable 1 raised natin, palitan, kanina ang male, di ba? Palitan natin, gawin natin ng female ngayon. I-female natin siya. Para yung female, magiging male column ang kukunin natin. Saan niyo kinuha yung $sign? Now, do you have any idea bakit ko ito ginagawa? By merely looking at the mean. Ang mean ng female ay 3.24. Ang mean ng male ay 3.44. So, lumalabas, kapag pinagpalitan ko silang dalawa ngayon, inuna ko sa left side ang female at nasa right side ang male, ang magiging resulting value nito ay tignan natin kung ano. Dito kagaya sa output range, mamili ako dito ngayon o i-okay ito ngayon. Ba't may ganun? You see what happened? May bayad, Kuya Mike. Nag-negative, sir. Nag-negative. Okay? Nag-negative Ano yun? value siya ngayon. Pero parehas din, di ba? Kailang nag-negative. Ito, lalong-lalo na kapag ang inyong study, kayo ay mag-experimental. Ano ba, gusto ninyong mag-determine kung ano kaya ang epektibong pamamaraan ng pagtuturo. Yung ito bang online o itong tawag ito? Modular. Face-to-face, sir. O yung face-to-face, okay? Ngayon, magpapa-exam ka, gamit mo itong itong test mo, yung gumagamit ng halimbawa, face-to-face. May tinuro akong bagong kaalaman. Gusto kong i-measure kung ano ang naintindihan nila. Pag nagpa-test ka na hindi ka pa nagle-lecture, what would you expect on the result? Mataas, bababa? Mababa. Mababa ang result yan. Tapos mamaya pag nagturo kayo ngayon ng isang teaching approach na to be effective, tapos saka ituro mo, gamit mo yung makabagong pamamaraan ng pagtuturo, pag nagpa-post-test ka, the same test na binigay mo ng pre-test, it expected na mataas ang iyong mean sa post-test. Di ba? So, kung ganon, parang applicable ito dito sa ating ginawa. Tapos na naman siya.